sa ginanap na Golden Globe Awards noong January 5, 2025. Tila ginawang katatawanan ang Diyos na may likha. Nagsalita ang host at sinali ang Panginoong Diyos sa isang contest kung sino ang mas pinakamaraming mentions at nang lumabas ang resulta, cast and crew ang may pinakamaraming mention. Umabot ito sa 11 at ang moms umabot ito ng 3 shoutouts. At ang susunod mga kaibigan, nagsagawa ito ng napakaingay na tawanan ng mga tao sapagkat minensyon ng host, God, Creator of the Universe, 0 mentioned. Tinawag pa ng host na wala raw duda sa godless town na ito kaya 0 mention ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Creator of the Universe. Ginawang katatawanan ang Diyos, hindi alintana na kahit ang mga bagay na hindi natin sinasabi, ito ay nalalaman ng Diyos. Sa aking pananaw, hindi mabuti na gawing katatawanan ang Diyos na may likha. Nararapat nga siya na pasalamatan sa lahat ng mga achievements na ating natatamo dahil wala siya kung wala tayo. Nang tayo ay isilang dito sa mundo, wala tayong dala ng kahit anumang bagay. Ibig sabihin, kahit na ang iyong damit na isinusuot, pagkain na kinakain, bahay na tinitirhan, lahat ng ito ay nanggaling sa Diyos na may kapal. Pagkalipas ng 2 araw o 48 hours nang maisagawa ang Golden Globe Awards, sumabog ang isang napakalaking balita sapagat may nangyaring uncontrollable wildfire sa Los Angeles, California. Nagtulong-tulong na ang maraming mga bumbero. Tumulong ang bumbero ng Canada, Mexico, kahit na ang Red Cross, mga helicopters at eroplano nagbuhos na ng maraming tubig pero hanggang ngayon, 1 linggo na, hindi pa naaapula ang naturang sunog. Walang kinilala ang naturang sunog na ito dahil kahit na malalaking bahay ay hindi pinatawad. Mga bahay na nagmamahalan at naglalakihan, pagmamayari ng mga bilyonaryo at mga sikat na tao. Patunay na ang lahat ng ating achievements o kahit ilang taon nating pinaghirapan, kung ito ay kukunin sa atin, walang sino man sa atin ang makakapigil. Isa itong aral na dapat nating panghawakan na kung anuman ang mga bagay na dumarating sa atin, nararapat na tayo maging grateful. Patunay ito na kahit ano ang ating status dito sa mundo, mapamayaman man tayo, mapamahirap, ay walang permanente. Ang buhay ay parang bola. Minsan, tayo ay nasa ibabaw, minsan naman tayo ay nasa ibaba. Sa videong ito ay ating ipapakita ang ilan sa mga Sa videong ito ay ating ipapakita ang iilan lamang sa mga celebrities na nawalan ng bahay at iba pang mga bagay nang sumiklab ang wildfire sa Los Angeles. Nangunguna sa ating listahan si Adam Brody at Leighton Meester. Ikinasal sila noong 2014 at taong 2019. Bumili sila ng 5 modernong bedroom, 6 na bathroom sa Pacific Palisade na nagkakahalaga ng $6.5 million. Ang lugar na binili ni Brody ay isa sa mga magagandang tanawin sa Palisade. Pero mismong si Brody na ang nag-public na ito ay nasunog at ayon sa kanya, nagkakahalaga ito lahat ng $8.5 million. Sayang naman mga kaibigan. Pangalawa sa ating listahan ay si Paris Hilton at si Carter Reum. Ayon kay Paris Hilton, hindi niya raw napigilan ang kanyang luha na tumulo habang nanunood sa live TV na nasusunog ang kanyang Malibu mansion. Mabuti na lang raw at wala siya sa kanyang mansion habang nasusunog ito. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng $8.4 million. Binili niya ito noong 2021. Kailan pa kaya natin mahahawakan ang ganito kalaking pera? $8.4 million. Pangatlo sa ating listahan ay si Cameron Mathison at Vanessa Arevalo. Sila ay isa sa mga sikat na artista, lalong-lalo na sa pelikula na pinamagatang General Hospital. Wala na raw silang nadatnan sa kanilang property na binili na nagkakahalaga ng $3.5 million.
Dagdag pa ni Vanessa na ang mga bagay na kanilang binili ay tinatawag na irreplaceable items. Napakamahal ng mga bagay na ito. Bukod pa riyan ang 3.5 milyon na bahay. Pero habang pinapanood nila sa live broadcast na nasusunog ang kanilang bahay, dito na siya nagsabing, "Oh God! Oh God!" Sabay tulo ng kanyang mga luha. Wala nang magawa. Nagpapasalamat naman si Vanessa na merong dalawang mahal na bagay sa kanyang buhay ang ligtas at ito ang kanyang dalawang anak. Pang-apat sa ating listahan ay si Billy Crystal at Janice Crystal. Matutulala ka na lang mga kaibigan sa laki ng halaga ng nasunog. At ito ay ayon mismo kay Billy Crystal. Bumili sila ng 4 na bedroom at merong 6 na bathroom sa kanilang bahay. Ginawa pa raw ito noong 1936 at ang halaga nito mga kaibigan, hulaan ninyo, ito ay nagkakahalaga ng $435 million. Imagine mga kaibigan, 435 million. Nako, ang laki nito mga kaibigan. Pero lahat ng ito ay wala nang nadatnan. Panglima sa ating listahan ay si Spencer Pratt at Heidi Montag. Sila ay mga sikat na karakter sa The Hills. 41 years old itong si Pratt at 38 naman si Montag. Meron silang 2 anak na lalaki. Nagpapasalamat sila na ang kanilang 2 anak na lalaki, ligtas ito na na-evacuate. Pero masakit pa rin daw ang kanilang damdamin sapagkat isa sa kanilang mahal at talagang pinagpundaran ay ang kanilang bahay. Binili pa raw nila ito noong 2017 at nagkakahalaga ito ng $2.52 million. Pero ayon sa mga realtors, hihigit pa sa $2.5 million ang halaga ng mga natupok sa sunog ng bahay ni Pratt at ni Montag. Umaabot daw ito ng mga $3.8 hanggang $4 million. Sila mismo ang nagsapubliko ng pagkasunog ng kanilang bahay at ayon sa kanila, "I am so homesick." Pang-anim sa ating listahan mga kaibigan ay si John Goodman. Isa siyang Hollywood legend at matagal na siyang naninirahan sa California. Noong 2007, bumili siya ng property sa Pacific Palisades sa halagang $4.6 million. Malaki na raw ang kanyang gastos dahil marami siyang idinadagdag dito. Hindi pa kasama riyan ang kanyang gastos sa mga renovations. Ayon sa kanya, napakasakit sa damdamin na natatanaw ang kanyang bahay na abuna at napakalaking halaga ang naipundar dito. Sa mahabang panahon na pamamayagpag nito sa Hollywood, malaking parte ng kanyang kinikita ay kanyang ipinupundar sa kanyang bahay. Pero sa isang iglap lamang, nawala ang lahat. Pampito sa ating listahan mga kaibigan ay si Anna Faris. Noong 2019, bumili siya ng isang napakagandang bahay. Nagkakahalaga ito ng $4.9 million mismo sa The Pacific Palisades. Hindi niya raw napigilang umiyak at masakit na masakit ang kanyang damdamin, pero ayon sa kanya, kahit na ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin siya sapagat naisalba raw ang kanyang pamilya. Pangwalo sa ating listahan mga kaibigan si Anthony Hopkins. Ibinenta pa naman ni Anthony Hopkins ang kanyang unang bahay sa kanyang kapitbahay. Bumili siya ng bago, nagkakahalaga ito ng $6 million. Pero ang kanyang bagong biniling bahay at ang kanyang lumang bahay na binenta ay nasunog. Sa pagtatansya ni Anthony Hopkins, umaabot sa 10 million hanggang 11 million ang halaga ng kanyang bagong bahay na binili pero naabo lamang ito. Pang-siyam sa ating listahan ay si Eugene Levy. 2006 nang bumili ito ng bahay sa Pacific Palisades na nagkakahalaga ng $2.4 million. Hindi pa raw dyan kasama ang mga bagay na kanyang binili at ipinasok sa bahay na ito. Tumulo din ang luha ni Libby sapagat nang makita niya ang kanyang bahay na pinaghirapan ng matagal, abo na ito. At ang panghuli sa ating listahan ay si Miles Teller. Hindi rin nilaktawan ng wildfire na ito ang $7.7 million na copy niya. Ito ay pag-aari ng Top Gun Maverick. Mga kaibigan, iilan lamang ito sa mga celebrities na ating nabanggit. Ayon sa aking pagsasaliksik, lampas 20 ang mga celebrities ang apektado sa wildfire na ito. Ipagdasal natin na sana ay maapula na ang wildfire na ito at sana
ay wala ring mga Pilipino na nasaktan sa naturang wildfire at sana hindi na rin madagdagan ang casualties na naitala. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Para maging updated ka sa mga susunod nating uploads ay subscribe mo na rin ang napakaliit na channel natin na ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.